Super napagod na ako. September 27 ay sobrang busy ko na dahil nga kami ay nag-advance birthday kasama ng family ng aking husband dahil nga lahat ng family niya ay busy kaya set lang kami ng araw na sila ay may day off at ayun nakasama namin sila at nag-celebrate at masaya naming sinelebrate ang birthday ng aking asawa. So, ayan, todo effort na ako kasi nga first birthday celebration na kasama ko ang aking husband at kasama ako ng aking husband sa kanyang birthday. So, talagang todo effort ako, binigay ko yung best ko para magawa yung cake na nararapat sa kanya. Charis! So, ayun, gumawa nga ako ng straw hat cake para sa aking husband and gumawa rin ako ng yema cake na successful naman for the first time na I-bake this. And sobrang happy ko kasi nga nagustuhan ng family niya, ng parents niya, especially yung yema cake na ito. Kasi yung straw hat niya, hindi na namin pinakain dahil sabi ng husband ko, ayaw daw niya yun i-slice. Gawa nga ng, syempre ang cute, di ba? Ayaw daw niyang masira. Pero kanina lang ay kinain na namin dalawa at syempre malaki yun so hindi pa namin naubos. Masaya ako dahil yung aking chiffon cake na first time bake ay talagang naging success naman. At ayan nga, pwede na akong gumawa ng cake. Bali, frosting na lang talaga yung aking pag-aaralan dahil sa frosting lang ako siya ang hihirapan. So far, yung aking yema cake naman ay so good talaga. At kahit hindi nila sabihin masarap, ako mismo yung magja-judge na masarap talaga yan. Siyempre, as in 1.5 day ko talaga pinaghirapan lahat ng pagkain na yan. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko dahil napagod na ako, naglinis pa ako ng bahay. Dahil syempre may parating kaming mga bisita kaya todo effort talaga akong paggawa ng pagkain at todo effort din ako maglinis sa aming bahay para hindi naman siya nakakahiyang tignan. So, ang dami kong niluto. Nagluto ako ng carbonara, nagluto ako ng pansit at yung empanada ko guys, 27 pa lang ginawa ko na siya ng morning kasi ngayon yung mahirap gawin sa lahat dahil gagawa ka pa ng dough at ayun naman. So nagustuhan din yun ng kapatid niyang lalaki, ng bunso nilang lalaki at ayun binigay ko na yung natira kasi hindi rin namin makakain lahat ng yan. Next time may gagawa ako ng whole video ng aking yema cake, na aking chiffon cake para malaman naman ninyo at ma-share ko sa inyo yung idea kung paano ko siya ginawa at siya nga ay naging successful at talagang masarap. Pwede na siya talagang pancake kung mas okay pa siya kesa sa moist cake para sa akin, kesa sa chocolate moist cake. So, yung toppings na pala ng aking yema cake ay cheese. Yan nga pala ay mozzarella cheese kasi nga we don't have any cheese na available na pwede siyang i-grate. So, ayan yung ginamit ko at sobrang sarap naman niya. Lalong-lalo na sa carbonara ay masarap talagang ilagay yung ating mozzarella cheese. Alam niyo kung panghandaan talaga guys, ako lang talaga ang gumagawa lahat ng pagkain. Nakakaya ko naman, sobrang pagod lang talaga ng katawan ko dahil nga bugbog talaga sa pagluluto, paggawa ng lahat. Pero sobrang happy ko naman dahil napasaya ko talaga ng bongga ang aking asawa. At saka may decoration din akong ginawa at may pa-surprise tayo sa kanya pero hindi pa ito yung pinaka-araw ng birthday niya dahil ang totoong birthday niya ay October 2 pa. Ginagawa ko lahat ng effort kong to kasi nga napakabait niya sa akin at hindi niya ako pinababayaan. So, syempre, bilang isang asawa ay kailangan din natin mag-effort para maging masaya yung ating mga partners sa ating buhay. At masipag talaga ako magluto guys, basta meron lang akong lulutuin. Syempre, yan yung yun yung happy feel ko, yung magluluto ako ng mga pagkain. Masipag talaga ako magluto basta meron lang akong lulutuin. Tapos, lagi talaga ako naghahanap ng yung pwede kong i-bake. So, the other day, nag-bake ako ng cookies. Ayun, at sobrang happy ko naman dahil naging successful nga yung aking baking. And, ito nga lahat, ito na yung kabuuan ng yema cake, diba? Sobrang ganda tignan. Hindi lang sobrang gandang tignan, kundi masarap.
At yun lang guys. Thank you for watching. Bye!